Magandang gabi po sa bawat isa. Papuri sa Diyos. Hindi masyado kasing rinig yung boses dun sa labas. Pero babahagi na lang po ako. Dito sa ating aralin, no, ang pagkakabanggit po dito ay iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian. So makikita natin dito na yung espiritu merong nananahan sa atin at meron din na nangungusap sa atin, no po. At dito, mapapansin yung pinangungusap dito, yung pinananahanan ng espiritu. Yun yung pinangangaralan. No, so tayong mga nagsitanggap, sabi nga 'di ba sa Efeso, yung nagsisampalataya, tinatakan tayo ng espiritu. Ngayon, meron kasi ditong pagkakabanggit sa 73 ng awit. Sabi dito, ngunit tungkol sa akin, sa 2, ang mga paa ko'y halos nahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamunti ng mga dulas, sapagkat ako'y na naghili sa hambog, nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. So pag natingin daw para tayo sa masama, tapos sila naginhawa, minsan, nananaghili. No, kaya dito sinasabi dun sa sa ating aralin, sa 1, 'di ba? Sabing ganun, kayo'y nagbubuhat, 'di ba? Yung pagbabaka na bumabaka sa ating mga sangkap, sa atin rin pala siya kapag ka nakakakita tayo. So, hindi pala yung espiritu yon, pero pinangusap lang na nagnanasa daw ba? Nagnanais hanggang sa kapanaghilian yung espiritu sa atin. Pero hindi ganun, kundi tayo yung nananaghili kapag nakakikita tayo ng kaginhawaan nung masama. Pero ang dito, ang sa atin, wag daw tayo magdalawang akala kasi iba yung sa sanlibutan iba yung sa atin. Kaya nga sabi 'di ba sa Marcos, ano ang makukuha sa 8, 'di ba? Makukuha na katumbas ng ating buhay. Sabing ganito, sapagkat anong mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. So hindi na dapat natin tinitingnan yung mga bagay na yon, kundi isang akala lang tayo dun lang. Sige, papuri sa Diyos. David, sunod natin ating kapatid pang David. Salamat kapatid na Michael, purihin ng Panginoon yung ating aralin, napakaganda. Sabi dito sa patay kang bata pa. Sa 5, iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsalita ng walang kabuluhan? Ang espiritu baga na pinatira sa atin ay naglanasa hanggang sa kapanigilian. So sabi nga, iniisip ba raw natin yung kasulatan na nagsasalita daw ng walang kabuluhan, pero hindi naman, no? So, kaya nga kung babasahin natin doon sa Pedro, sabi dito sa 2 Pedro, yung tungkol na sabi dito sa 1 Pedro 1:19, at kami may lalong panatag na salita ng hula kung itutuloy-tuloy natin na mabuti daw yung ginagawa natin na alinmang salita hindi daw nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Naudyukan sila ng Espiritu Santo. Kaya may Espiritu dyan. Kaya nung First Friday, no, sabi nga ng protector, wag daw isipin hanggang ngayon, may dalawa pa ring akala yung iba. Ang akala nila si Sister Menchi pa rin yung nagsasalita. No? So, pagka ganun pa rin yung pag-iisip natin, hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kapisanan kahit kailanman. No? Mapapasama pa rin tayo dun sa babaakin ng Panginoon. Kasi bakit? Iba yung pagtingin natin . Kaya nga kung babasahin natin, sabi dun sa Espiritu, sabi dito sa yung sa 1, yung tungkol dun sa pahid, kung paano kayo tinuturuan ng pahid. Sabi sa unang 1:2:27, at tungkol sa pahid at tungkol sa inyo ang pagkapahid na inyong tinanggap na nananahan sa inyo, na pinapaliwanag dito kung paano kayo tinuturuan nito, gayon kayo nananahan sa Kanya. So, yun yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga, makikita natin, dapat talaga nandoon, unawain natin lubos. Kaya yung mga nagdadalawang akala, magtanong kayo dun sa mga haligi. Kasi yung subukan nating umupo ng 2 oras, 3 oras na ganun kung ano yung aksyon na ginagawa na makikita natin, kung kakayanin natin yon. Ang espiritu kasing masama, pagka umalis sa katawan yan, pagod na pagod yun, hirap na hirap yung katawan. Kung babasahin nyo doon sa istorya ng mga inaalihan, nung anak na inalihan ng masamang espiritu. Yung mabuting espiritu, yung Espiritu Santo, pag umalis yan, makikita nyo payapa kagad. Hindi siya pagod. No? Yun lang, magandang gabi muli po rin, Panginoon. Salamat sa kapatid na David. Tayo po'y dadako na sa ating mga haligi.
pangunahan natin kapatid ng Elias. Pray ng Panginoon, magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran, maging yung mga nasa online. Magandang gabi sa inyo. At na maganda yung aralin natin. Siguro binaba ito dahil na padadaan na natin yung First Friday natin na yung Espiritu nangusap sa atin. Sabi rito sa ating aralin sa Santiago 4:5. Sinasabi rito na inaakala, sabi rito. Nakabasa mo nga kapatid, Michael. Sabi po sa 5, o iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu bagay na pinatira sa atin ay nagnanais ng hanggang sa kapanagpilian. Okay. Pakita natin dito na binanggit yung Espiritu na pinatira sa atin. Nagnanais ba ito ng kapanaghilian? Yan, sa totoo, tama yung sinabi ni kapatid na David. Minsan tayo yung doon sa kapanaghilian. Nakita natin yung isang tao ay umaasenso kahit na masama. Parang nagkakaroon tayo ng inggit doon. Pero yung Espiritu, hindi po pwedeng mainggit. Hindi po pwedeng mainggit. Ang hinahatid lang sa atin ng Espiritu, yung paalala at saka yung kapayapaan natin. Ngayon, sabi nga dito, gaya na sinabi ng ating kapatid na Menchi kanina, sabi kasi ito kasing kasulatan, sabi sa awit 12:6, binabanggit niya na ito'y makapitong dinalisay. Itong at sabi doon, ito yung ilaw. Sa awit 119, 160 ng awit, ito yung ilaw sa ating yung salita. Ngayon, ang sabi rito sa 2 Timoteo pa rin, kung ating babasahin yung 2 Timoteo, binasa na ito kanina, sabi doon, ito yung nagsasaway sa atin, nagtuturo. Paano natin sasabihin na ito yung nagsasalita ng walang kabuluhan? Kapag nakagawa tayo ng mali, tayo sinasaway. Pag nakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tayo ay sinasaway at tayo ay pinapayuhan kung anong ating dapat gawin. Hindi natin pwedeng sabihin na itong mga kasultan nagsasalita sa atin ng walang kabuluhan. Sa aming pananampalataya, sa pananampalataya ng aking sambahayan, talagang itinuturing namin na kapag ang Espiritu ay nagsalita sa amin, totoo, at yun ay sinusunod namin hanggat magagawa namin. May kwento ako sa inyo noong yung bayaw ng misis ko mamatay. Kung umalis kami doon, buhay pa yon. Ay nataon na First Friday noon, nagtanong ako sa Espiritu. Sabi ko sa Espiritu kung may pag-asa pa bang makarecover, mabuhay. Noong gabi rin yung sinabi na sa amin ng Espiritu, sabi na, wala na ang inyong, yung bayaw ng misis ko wala na, patay na. At sinabi sa amin na yun pala yung masyadong nag-uusig ng gawain na noong kasalukuyan na may gawain sa amin, doon sa Esperanza. Yung pala yung matinding nag-uusig doon sa gawain. Kaya doon sinidlang kami ng matinding takot tungkol doon sa Espiritu. Na alam namin na kapag ang Espiritu ay nagsalita, totoo. Hindi po pwede nating anuhin. Ngayon, kung mapapansin natin yung pananalita ng protector noong nakaraang First Friday, yung ayaw ng buhay, sige lang. Pero yung gusto ng buhay, makinig. Kung ano yung pinapayo ng banal na Espiritu, sumunod kung gusto ng buhay. Ngayon, kung ayaw ng buhay, sige, go on your way. Yung lahat ng gusto mo, gawin mo. Huwag mong dinggin yung pinapaalaala ng Espiritu Santo. Pero sa atin, may masasabi ko lang, yung mga sinalita ng banal na Espiritu noong nakaraang First Friday, dapat ulit-ulitin natin bulay-bulayin yun.
kung ano ba yung mensahe nun sa atin. Ano ba ang ibig sabihin nun sa atin. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Salamat sa ating kapatid na Herman. Masunod natin natin kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi, kapatid na dudes. Ayos ba tayo dyan? At sa ating mga kapatid na nakatong ngayon sa online, magandang gabi, purihin ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, makikita natin na marami tayong pwedeng talakayin. Pero dito ako magbabahagi, sabi rito sa verse 6, sa sulat ni Santiago, sabi niya rito, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dadapot nagbibigay ng biyaya sa mapagkumbaba. No? Ipinakita niya yung pagkakaiba ng pagiging palalo at yung pagiging mapagpakumbaba. Pag pinag-usapan natin yung salitang pagpapalalo, unang-una katangian to ng mga nasa politika eh. No. Number 1 yan. Tapos kung atin titignan, number 1 din sa politika, wala rin yung pagpapakumbaba. No. Hindi tumatanggap yan eh. Kahit na sobrang corrupt yan, hindi tumatanggap ng pagkakamali yan. Inahalimbawa ko lang naman. At hindi naman natin nilalahat. Ngayon kung pag-uusapan natin yung salitang pagpapakumbaba, mayroong tinuturo yung banal na kasulatan sa sulat sa Aklat ng Kawikaan. Sabi rito sa Kawikaan sa chapter 22, sabi rito, sa Aklat ng Kawikaan, verse 22, verse 4. Ganitong pagkakasulat, mga kapatid, sabi rito, ang mabait na tao ay nakakita ng kasamaan at nagkukubli. Ngunit dinadaanan ng musmos at nagtitis. Ito na ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. No? Yung salita daw ng pagpapakumbaba, ito daw po ay binibilang na kayamanan at karangalan at buhay. Paano ba ipinakita ito ng ating Panginoong Jesucristo? Yung salitang kapakumbabaan. No, yung binabanggit niya sa chapter 2 ng Pilipos, sabi niya roon, ano ba yung pagkakabanggit niya rito sa Pilipos? Sabi rito, muli ko nang babasahin mga kapatid. Ang ganda kasing talata nito eh. Sabi rito sa Pilipos sa chapter 2, ganito ang pagkakasulat, sabi rito. Umpisa natin sa 6 na, para medyo mabilis. Sabi rito, 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, no, sabi ni Apostol Pablo, na siya, ang tinutukoy yung Panginoong Jesucristo, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. No? Kundi, sabi niya, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, ano yung katangian niya? Siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Yung salita palang pagpapakumbaba, no, na naging katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya yung pagsunod, no, hanggang sa mamatay sa krus. Kaya nga sabi niya sa 22:42 ng Lucas, sabi niya, Ama, kung maari, wag yung ibig ko ang masunod, kundi yung ibig mo. No, ganun yung pinakita ng ating Panginoong Jesucristo na pagpapakumbaba at yung pagpapasakop niya sa Diyos na makapangyari sa lahat. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon. Salamat sa ating kapatid na Herman. Sunod natin kapatid ng Troy lang.
Magandang gabi sa bawat isa. Dudes, brother Dudes, magandang gabi. Ngayon sa ating mga nakikinig sa online. Isang magandang gawain sa gabing ito. Yung marami kasing dapat matalakay. Una yung pagpapasakop. Ang diwa ng salitang pagpapasakop ay pagpapailalim sa nais ng Diyos, pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. At isa sa halimbawa dyan, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, sa aklat ng Lucas, di ba, yung sinabi niya rito, hindi yung ibig ko, di ba, sabi niya gano'n, sa 22:42, at sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Isa yun sa diwa ng pagpapasakop. Inaalis mo yung sarili mo. No? Ibig sabihin, ninanais mong pangunahan ka nung gusto ng Diyos. Ganun po yung sinasabing pagpapasakop. Yun po yung diwa niya. Kaya nga, pinahayag ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, dito sa 12:9, ganito yung pagkakasabi. Bukod dito, tayo ay nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo ay parusahan at sila'y ating ginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Kung paano natin ginagalang yung ama, dapat mas lalo natin igalang yung ama na nasa langit na nagbibigay ng buhay. Sabing ganun. Kasi maging yung ating ama, yung ating magulang, dapat gumalang din sa Diyos, sa ating ama. O, ganun yun. Ibig sabihin, ang pagpapasakop ay paggalang sa Diyos. O, pagsunod, pagpapailalim doon sa gusto ng Diyos. Ganun po yung salitang pagpapasakop sa Diyos. Kaya nga, kung iugnay natin sa ating sarili, sa ating mga ginagawa, malalaman natin yun kung tayo ay talagang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Sinabi ni kapatid Naseri, malalaman natin yun. Kung nauuna siya, doon sa gusto natin. Yun po yung tanda nun. Tapos yung sabi naman doon na yung banal na kasulatan, yung kasulatan daw, ay wala bang kabuluhan, sabi nga nun, di ba? Ayun ba yung pagkakasabi ron? Iniisip ba ninyo na ang kasulatan ba yon ay nagsasalita na walang kabuluhan? Ganun ba yon? Ang kasulatan, hindi nagsisinungaling to. Nagsasabi ito ng totoo, yung kasulatan. Kahit na hindi pabor sa'yo, sasabihin niya. Hindi siya nagtatago. Ang tao, kapag hindi pabor sa'yo, para wag masaktan nyo, tatago mo yon. Magkakaplastikan kayo nun. Ayaw mo siya masaktan Di ba? Kahit hindi pabor sa'yo, kahit mali yung ginagawa nun, wag lang siya masaktan, ganun nga nangyayari minsan Pagka ayaw natin masaktan yung iba Di ba? Kung maaari lang, sige, wag na natin kasi ayaw natin Dahil ang gusto nga na pero hindi, pagdating sa Diyos. Kasi nga, ang kasulatan, magkasabi ito ng tama. Ang sabi ng kasulatan, ang bawat tao, sinungaling. Sasabihin niya yun. Di ba? Ang bawat tao ay may pita. Sasabihin niya yun. Kahit pa bulag niya, meron niya. Kasi sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi doon sa mga ngaral, sabi ng banal na kasulatan, pinanganak, naggaya ng mga hayop. Mali ba yun? Pag ba sinabi natin, grabe naman magsalita yun. Nagsasabi lang siya ng totoo na ganun talaga yung katangian ng mga mangaral na kinakalakal yung tao. Yun kasi yung hanap buhay ngayon yung tao ang kakalakalin Kaya sabi ni Apostol Pedro, mga pinanganak na talagang mga hayop. Sabi niyang gano'n. So nagsasabi siya ng totoo. Kahit masakit sa'yo, kahit hindi pabor sa'yo, sasabihin ng banal na kasulatan yun. Sasabihin niya. Ganun magsalita yung banal na kasulatan. Kaya kung makatatanggap mo yung mga salitang yun, talagang mababago ka. Pagkatanggapin mo yung salita. Pero kapag lagi ka masasaktan sa sinasabi, ay hindi ka mababago nun. No? Lagi mong ipagdaramdam yun. Ganyan ang mangyayari nun Kaya hindi siya sinungaling. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya pakinggan natin yun. Kaluwalhatian sa Diyos. Pagkain ang Panginoon. Sunod natin ating kapalinaw. Magandang gabi sa lahat, nandyan sa labas. Sa mga naka-online, Ito ang ating aralin dito sa
yung pagpapasakop sa Diyos, no? Pagka hindi tayo nasakop ng Diyos, di sa ano tayo, sabi sa niyang protector, hindi aalis ang diablo, no? Pagka hindi tayo napasakop, lalo pag nakagawa tayo ng kamalian sa Diyos, yung kasalanan, no? At itong pagpapasakop binanggit na kanina, no? Yung pag-ibig kasi sa Diyos, yung ano, yung tuparin mo ang mga utos. Kaya kung yung utos hindi mo tinutupad, di ka napasakop sa Diyos, no? Kasi yun ang mahalaga ron, eh. At ganoon yung pagganap doon sa kanyang kautusan, no? Ano pa nabanggit dito sa ating aralin, no? Kaya kung yung ano kasi yung sarili yung sinusunod, no, na hindi napapasakop sa Diyos, yung katwiran sarili, yung binanggit ni kapatid niya, yung sa Pilipos, no, basahin natin muli, no? Ganda yun, eh. Sa Pilipos to, ito naman kasi yung anong to sa tungkol dun sa kautusan na dating ni Apostol Pablo, yung dating pananampalataya niya na mula nang tanggapin niya si Kristo, na doon na siya napasakop doon sa kautusan ni Kristo. Ayun po yung pagpapasakop, no. Ang pinabanggit dito sa ating pag-aaral, no? Malawak kasi yung pag-aaral natin, eh. Yung nabanggit ng protector kung ating muling gugunitain, no? Yung inanimbawa doon sa mga yung sa ano ng Panginoon, yung binhi na nagkaroon ng doon sa mabuting binhi na haluan ng masamang binhi, no? Kaya yung ano, yung pag-iingat, no, taglayin natin yung pag-iingat, no? Yung sundin natin yung utos na Panginoon para hindi tayo masira, no? Wala nang maisip na ano yun, eh. Binubulay kasi sa ano, yung nabulay nung banal na espiritu nung nakarang Biyernes, no, na kailangan talaga yung pagsunod na, no. Ano kinakailangan do sa puno, no, na kailangan paano makilala ang piki o yung tunay na binhi doon sa pamagitan ng kanyang bunga. Kung yung bunga mo, no, masama, no, hindi pwedeng kasing ano yung mabuting punong kahoy magbunga ng masama, no, kundi mabuti. Sabi sa aklat ng Mateo, sabi sa 7:17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Ganun mangyayari doon sa mga yung hindi nagbubunga ng mabuti. Ano pa yung ano rito? Doon sa isang aralin, yung nag-ano sa ano, sa palalo, binanggit dun. Sa 8, no, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga maksalanan, at dalisan. Yun ba yun? Sa 6 pala yun. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kasi yung katangian ng ating Panginoon, no, yung mapagkumbaba, ibinasa ni kapatid na Herman doon sa Pilipos 2:6. At ito rin sa nagpakabagamat Diyos, no, nagpakababa, no, nag-anyong tao para hinubad yung pagka-Diyos at nag-anyong tao, no, nakitulad sa tao, no. Ito pa rin sabi rito sa aklat ng sa 2 Korinto, no, yung ating Panginoon Kristo, kasi
Yun yung dapat nating tutularan eh. Siya yung hulmahan natin. Sa ikalawang Korinto, sa 8, sa 8, sa 9, sapagkat nalalaman ninyo na ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, panghuli, na bagamat siya ay mayaman, gayon may nagpakadukas dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukan ay magsiyaman kayo. Magsiyaman tayo doon sa pananampalatayang tulad na ito. Kurin pa mga Magandang gabi sa lahat at pumili po ng ating Diyos sa ating kapatid na Dindo sa mga gawain dito. At sa lahat po na naka-online, magandang gabi po sa inyo. At alam niyo po, yung gabing ito, nakakarinig po ako ng mabiyayang salita. Ang sarap pong makinig ng mga bahagi sapagkat katotohanan talaga na yung mga naibahagi sa atin ay mga katotohanan na nangyayari sa atin talagang ganon. Sa pag-aaral natin ganon, na talagang halos doon sa binaba ng banal na espiritu eh. Katunayan na ang banal na kasulatan, sabi nga, hindi magsasalita ito ng walang kabuluhan. Ito ay nagsasalita ng pawang katotohanan. Nang sinabi ng Revelation na yung mga mangalunya, yung mga duwag, mapakiapid sa dagatang apoy, talagang mangyayari yan. Sinungaling. Hindi nananakot kasi ang Diyos, hindi nananakot ang Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, totoong mangyayari. Ngayon, ang mabigat lang nito mga kapatid, na gaya na nangyayari sa atin ngayon, no? Yung bagay na hindi natin napapansin na nasisilot na pala tayo ng kaaway. Ayan. Kasi yung bagay yun eh. Kung halimbawa, sabi ka ng banal na kasulatan, kung ano yung bagay na sinusunod mo, alipin ka nito. At yung bagay na sinusunod mo, yung ginagawa mo, nagdudulot ng pagkasira sa iyo. Isipin mo yun kung kanino yun. Kasi ang dyablo, ang layunin ng dyablo, sirain ka. Sirain tong katawan natin. Yan ang layunin niya eh. Hindi natin nakapansin, nasisilo pala tayo doon sa taktika niya. Kaya ingat. Kaya nga sabi ng proyektor, magbago tayo. Bulayin natin yung sarili natin, bulayin natin yung ginagawa natin, kung ito ba ay nakalulugod sa Diyos. Pero kung ito nagkakaroon ng damage sa ating katawan, mag-isip tayo. Mag-isip tayo. Ngayon, sabi nga ni David sa kanyang salita, dito sa 116 ng awit, sabi dito, 3. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsiyawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Ibig sabihin sa mga bagay na nung natalian siya ng kamatayan, no? Nagkaroon siya ng kabagabagan at sinasabi rito na kapanglawan. Tuloy natin. Nang magkagayoy, tumawag ako sa pangalan ng Panginoon, o Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Ito siya, pagdating dito, kapag dumating sa iyo yung mga bagay na gano'n, anong sinasabi dito? Tumawag ka sa Panginoon. Kagaya ng pag-aaral kanina, yung pagiging pasakop, yung pagiging paglapit. Yung salitang pagsakop kasi, gaya na palawag na kanina, dagdagan ko na lang, ito yung submissive doon sa gusto ng Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, paano ba siya naging nagpasakop sa Diyos? Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Isa yan, kundi si Kristo. Yung sinasabing pagpasakop sa Diyos, na siya na yung naghahari sa atin. Kasi minsan tayo pa rin eh. Tayo pa rin eh. Siguro napansin din ng protector na marami sa atin talaga ang hindi nagkakaroon ng panalangin. Lalo na umaga. Kasi nagtaka ako, sa tagal ng panahon, birang-bira isali itong umaga magkaroon ng ayuno. Pero by this time, nagkaroon ng pag-ayuno. Sabi ko, baka marami nagpupuyat at hindi nakakabango ng saktong alas 6. Kaya dumating sa puntong ganito. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating kapatid na Oliver. At tayo po idadako na sa ating kapatid na Lilin. Dito na lang po para rin sa lahat. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. At magandang gabi sa tambahayang ito.
Magandang gabi. At salamat sa mga kapatid sa kaparaanan. Salamat sa pagtsatsaga at sa inyong pagtitiis. Talagang medyo mainit. Salamat. Bahagi ng tiisin niya ng isang Kristiyano para lamang makapakinig ng salita ng Panginoon at makamit yung biyaya ng Panginoon sa gabing ito. At nawa patuloy tayong kasihan ng Panginoon at gabayan tayo na ang bawat pananalita ay laging mabiyaya buwat sa ating Panginoon. Tanggap po natin yung mga gawa ng Panginoon, tanggapin ng malugod sa ating puso, sa ating kaisipan. Lalo't yung mga paalalang mga tagubilin, ang kadahilanan ng pag-ibig ng Diyos. Nais ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu na huwag tayong mapahamak, kundi magkaroon tayo ng kaligtasan. Na yung mga nababanggit niya, hindi natin siya pwedeng sumbatan sapagkat lahat ay ginawa sa atin. Wala na tayong masisisi na hindi tayo pinalalahanan, kundi andyan lagi sinusugo para makita natin yung ating mga kamalian. Napaganda yung mga bahagi, mga salita na tunay, no? Ang bawat isa, hindi naman yan nauukol sa isa kundi sa bawat isa sa atin na kailangan tingnan natin kung ano pa yung babaguhin sa atin. Yan. Sa ating pag-aaral, no, na paganda, sabing ganon sa chapter 4 ng Santiago, sabi niya, o iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaglian. O, pansinin natin, no? Meron ba tayong pag-iisip? O iniisip ba kaya sa ating sarili? Minsan ba naisip natin ito? Na yung kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Naisip na ba natin to? Marahil hindi. Subalit sa pagganap at sa pagtupad, maaring yun ang nagsasabing walang kabuluhan. Dahil nalilis tayo doon sa katwiran ng Diyos. Sabi nga doon sa ilang talata, dito sa Bilang, chapter 23, alalahanin natin to. Sabi nga ganon, sa 19, ang Diyos ay hindi tao. Hindi tao na magsisinungaling. Yan ang salita ng Diyos Hindi siya haka Hindi siya katha. Yung tao, mapagkatha, mapaghaka. Pero ang Diyos hindi katha. No? Kaya sinasabi niya, hindi ako tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? May sinabi ba ang Diyos na hindi niya ginagawa? Tingnan natin yon. May sinabi ba siya na hindi niya gagawin? Sabi niya gano'n. O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Tayo po, magmula nung una, alam natin kasaysayan, lahat isinagawa ng Panginoon. Lahat ng kanyang mga sinabi. Sa mga paunang nakita natin pangyayari upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, doon lang kay Paraon, lahat ng mga kapangyarihan doon nangyari. Nangyari siya. At lahat ng mga kanyang winika, sinalita, na bagamat malayo pa, nangyayari sa inaharap. Nangyayari siya. Kaya nga sabi rin sa 20, narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpapala, hindi ko na mababago. Pag pinagpala, talagang pinagpala niya. No, ganun ang Panginoon. Ngayon, sinasabi niya, yung Espiritu baga, yung ipinagkaloob sa atin. Tingnan niya, nagnanais hanggang sa kapanaglian. Yung Espiritu ba na nasa atin? Nagnanais ba ito ng kapanaglian? Yung
karunungan bang ipinagkaloob sa atin? Ito'y kapalaluan. Yung kaalaman ba na ating nasa atin ay kapalaluan ba? Palalo. Tinuturo ba sa atin ng Espiritu yun? Ang kapalaluan? Na kapag may kaalaman ka na, magpapalalo ka na? Tinuturo ba sa atin yun? Yun ang pinapalawag ni Apostol Santiago na hindi ito yung karunungan na ibinigay sa atin na pinagkaloob. Yung karunungan, sabi niya, banayad ito. Hindi siya mapagpalalo. Hindi tayo tinuruan ng ganun eh. Ng Espiritu. Ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinasabi niya rito, no, hindi yung, kung mayroong kapanaglian, may paninibugho, ibig sabihin, yung ibinigay ba sa ating Espiritu na pag-ibig, ito ba'y puot? Paninibugho ba ito? Hindi. Kaya nga pinaliwanag niya, sabi dito, no, sa chapter 3, sa 3:11, tingnan niya, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukulan ng matamis at mapait. Paano niyang sinabi? Yung puno ba ng ubas ay magbubunga ng bunga ng igos? Hindi. Hindi ganun. Kundi, iisa lang. Pag matamis, ang pinagkaloob sa atin, matamis yan. Hindi yan mapait. Hindi sila magkakasulangat. Kaya kung merong paninibugho, hindi yan galing sa Diyos. Kung merong pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos, sinasabi rito. Kung may paninibugho, may mga mapapait, may mga kasinungalingan, hindi yan karunungan na ipinagkaloob sa atin. Ang sabi, kung merong ganyan, iyon ay nauukol sa lupa. Iyon ay nauukol sa laman. Kasi nga, kung merong ganon, kaguluhan yun. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya magkaiba lagi sila eh. Magkaiba sila. Kapayapaan, ang Espiritu na pinagalob sa atin, hindi kaguluhan. Ang lahat ng iyon, kung merong ganoon, na may kaguluhan, may kapalaluan, kasinungalingan, yun ay sa laman. Yun ay sa lupa. Yun ay sa dyablo. Sa dyablo siya. Kaya masasabi natin, nakatulad ng binanggit doon sa Galacia, sabi nga sa Galacia, tingnan po natin, no? Sa chapter 3 ng Galacia. Sabi po ganito, mahaba na rin yung mga tiniis natin, di ba? Naalala ko yung isang nabanggit eh, 37 years na. Ay, gano'n. Tignan natin to 3:4 ng Galacia. Tiniis baga ninyong walang kabuluhan, ang lubhang maraming mga bagay kung tunay na walang kabuluhan. Tiniis ba natin yun? Kung tunay na walang kabuluhan, di lahat ng ating ginagawa walang kabuluhan. Kung yung ating pagtitiis, yung lahat ng mga bagay, kung ito'y walang kabuluhan, may kabuluhan ito. Kaya nga ating tiniis eh. Kaya nga tayo umabot ng ganitong taon na mapuputi na ang ating buhok. Di ba? May katandaan na, sabi nga. Katotohanan naman. Katotohanan naman. Itong katawan. Pero sabi ni Apostol Pablo, napabago naman araw-araw. Yun ang nais makita sa atin eh. Na habang lumilipas yung panahon, tumatagal ang panahon, tumatagal ang sanlibutan, yung sa atin, yung pagkataong loob, kailan nababago siya. Sa bawat araw, nababago siya. Na nais makita sa atin yung pagbabago yun. Talagang nais makita sa atin yung mga pagbabago. Kaya nga binanggit sa atin na sa ating pag-aaral, hindi magbubunga ang mabuti ng masama. Kahit sa natural, sa punong kahoy, kapag nagbubunga ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama.
Sapagkat ang nagtanim niyan ay ang Diyos. Yun ang ipinunla sa atin. Kaya nga nagkakaroon ng masama dahil nangyayari sa ating sarili. No, yung hindi tayo napapasakop dun sa palatuntunan ng Diyos. No. Na ang ating nagiging Panginoon yung ating sarili. Ang nagiging ating Panginoon yung ating laman. Kaya nangyayari yung mga bagay na ang kahantungan ay pagkapahamak. Iyon ang ayaw ng Diyos sa atin. Kung bakit pinalalahanan tayo, atin siya nakaulayaw upang maalaman natin sa ating sarili na mayroon pa rin tayo sa ating sarili sa sanlibutan ito ng ayaw ng Diyos. No? Kaya nga, kapalaluan ang di pagsunod ang hindi pasakop sa Diyos. Kapaluluan ng tawag. May mga pangyayari kasi na mismo sa iyong sarili, kaya nagkakaroon ng mga ganon, ng mga pagkasira, ng mga mapait, ng mga kasinungalingan. Ang sabi doon sa 1, tignan natin sa 1 sa chapter 12. May gatong pangyayari. Kaya nangyari doon sa isang apostol na yon. Sa isang kasamang yon. Nakasama ang ating Panginoon. Kasama niya. Katunayan, kasama siya sa tinawag na maging apostol eh. Chapter 12. Ng 1. Ganito po. Medyo malabong. Tingnan nyo Dito ako sa, tingnan natin yung pangyayari. 12.3. Basa po tayo. Si Maria nga ay kumuha ng 1 libra ng urgentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mabok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ugwento. Pabango po siya, no? Napuno siya. At sa isang ulat dyan, medyo may kamahalan siya. Ang ugwentong to. May kamahalan. Tapos, 4. Datapot si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad. Kita mo, alagad to eh. Kasama ng mga apostol, ng mga alagad. Nasa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? O, kita nyo, ang ganda naman ng layunin. Sayang yan. Pero hindi niya naisip, no? Doon sa kanyang Panginoon yun eh. Doon kinuskus, doon pinahid eh. Pero nanginayang siya. Sabing ganon, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ang ganda. Pero sabi sa 6, ang Panginoon sabi sa'yo, basang-basa ka niya. Alam niya yung iniisip mo, alam niya yung puso mo eh. Kaya sabi sa 6, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha. O, kita mo po. Hindi pala. Kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanyang ang supot ay kinukuha niya doon ay inilalagay. Kita mo, ganun pala. Kaya nga, mahirap kasi. Sabi doon sa, pumasok yung diablo eh. Na sinasabi sa atin, no? Sa Epeso, katotohanan to eh. Na ang labanan natin, tanda natin, alam natin no? Hindi sa laman at dugo, kundi sa kapangyarihan mula sa kaitaasan eh.
No? Kung alam mo siya, kung nakikita mo siya, mapaglalabanan mo siya. Alam mo siya kung kaaway mo mapaghahanda mo siya. Pero ito kaiba Yung ganong pananalita lang ni Judas, pwede na kagad Pwede ka nang pasukin ng kaaway. Kahit sino, pwede pasukin kapag meron ka ng mga pag-iisip na gano'n. May pag-iisip kang gano'n. Ang sabi sa chapter 4, ito yung pinabanggit niya ng Epeso 27. Ni bigyan daan man ang diablo. Ganun nangyari kay kay Judas Di ba? Na nangyari siya na bagamat alagad ng Diyos. Dahil sa ganong mga pag-iisip, ayon sa laman, ayon sa material, ayon sa sanlibutan, nadali siya. Nakitaan siya ng puwang. Nakitaan siya ng puwang ng diablo. Kaya, nakapasok sa kanya. No. Na binabanggit din sa Lucas. Ganun din ang istorya. Tingnan natin, Lucas. Sa 22. Tingnan nga. Parang hirap maganap. 22. Tama ba yun? 22. Kita mo, tama nga. 22:3. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Biro mo, yun ang mahirap na mahirap yun kasi pag pumasok, nananahan na siya. Mananahan siya sa iyo. Mahirap makaalpas na kinakailangan ng isang mas malakas doon sa pumasok. Ganyan nangyari sa kanya, kaya napahamak siya. Malakas yun, hindi ka na makakagalang. Bawat utak mo na lang, negatibo. Kaya sinasabi ni Apostol Santiago, kung humingi kayo ng karunungan, huwag kayong magdalawang akala. Laging ganun. Huwag kayong magdalawang akala. Sabi niya ganun. Kung meron man sa inyo, sabi niya ganon, na may pumasok na medyo mayaman, tapos yung duka itchapwera, ang sinasabi niya, huwag kayong magtatangi. Diba? Huwag kayong magtatangi ng tao. Sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi. Mga paalala ni Santiago Sabi niya ganon sa 2:4 ng Santiago, hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at magiging mga hukom na may masasamang pag-iisip. Ibig sabihin, para ka na rin hukom nun na ganun nagtatangi. Kaya mahirap din magtangi. Yung bang sinasabing, gusto ko siya, dito ako. Magaling siya, dito ako. Ganyan, natangi ka hindi. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, lahat yan hinirang ng Diyos. Hinirang ng Diyos. Lahat. Hinirang ng Diyos to. Sige, palitan nyo. Karapat-dapat ka ba? Dapat ba? Yung mga pananalita ng Panginoon. Tago sa puso Halal ng Panginoon yan. Kaya nga sinasabi, huwag tayo magtatangi. Tayo magtatangi. Ayaw ng Diyos yun Iyon yung mga bagay na gustong ialis sa atin. Huwag tayo mag-alinlangan doon. Okay na ba? Parang ang bilis. Balik natin sa MC. Tuloy po muna yung pakinig, mga kapatid. Tayo po idadako sa pagtatanungan, paglilinaw. Kung sino pa yung nais magtanong, pakitaas lang po ang kamay. Sa ating mga kapatid na nasa labas, baka may tanong po kayo dyan. Wala po. Mayroon pong
sa ating kapatid natin do para po sa pagpapatuloy. Medyo mabilis pala yung mabilis ang oras ano. Mabilis pala. Yung po ganun yung ano eh. Yung nais ng ipaihiwatig ni Apostol Santiago doon sa atin. Kaya nga sinasabi niya, huwag kayong magtatangi. Lahat yan, hiniring ng Panginoon. Kaya binanggit niya, huwag maging guro. Diba? Tama ba yon? Andun din ba yon? Tres, huwag maging guro. Ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Alam niyo, katotohanan to, mas mabigat yung hatol doon sa guro. Mas mabigat ang kaparusahan doon sa naghahayag. Kaya wag tayong magtatangi, mga kapatid. Wag mabigat. Hindi ko sinasabing hindi kayo pwedeng maging guro dahil sa pagsasaysay ng mga salita ng Panginoon. Pero binabanggit ng salita ng Panginoon, mabigat ang hatol ng isang nagpapahayag. Mabigat siya. Kaya pinaalala ni Apostol Santiago, huwag niyong sasabihin na kayo'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Kasi yung pagsubok, sasabihin natin, pagsubok ng Diyos. Hindi. Kundi, dahil saan? Sa pita. Kaya tayo natutokso. Kaya ganun, natutokso tayo. Kaya kinakailangan upang malabanan natin ang kaaway. Tanda natin sa Galacia, may mga lihim, sabi gano'n, na nag-angking mga kapatid upang tiktikan. Di ba? Ganun, may ganun eh. May mga ganun mga pangyayari. Kasi nga, sa ating pag-aaral, maliwanag naman, ang kaaway, nagtanim din. Di ba? Liwanag sa ating mga pag-aaral. Nagtanim din. Kaya wag tayo magtataka, may ganon. May mga lihim. Tama ba? Teka, basahin ko nga. Galacia. Para mag-ingat tayo. Wag tayo magtuturoan. Tignan natin. Ingat tayo. Sa 2:4, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Yun ang layunin talaga eh. Ibalik ka muli sa pagkakaalipin ng laman. Ibalik ka doon. Sirain ka na binanggit ng ating kapatid upang ikaw sirain. Upang ikaw ay hindi na magpatuloy. Upang ikaw ay hindi na makapaglingkod. Kaya nga leong umungal eh. No? Naghahanap ng masisila. Double time nga siya eh. Sapagkat nalalaman niya, nalalapit na siya. Nalalapit na siya. Kaya, yung paalala sa atin, yun ay para sa atin. Para sa ating kaligtasan. Kaya ang gagawin, pasakop tayo sa Diyos. Sa Kanyang kautusan. Siya yung ating Panginoon. Siya ang ating leader. Sumailalim tayo sa Kanya. Sa ilalim. Nagawa ito nung Duterte administration, nung Naalala niyo yung pandemya? Walang makalabas eh. Dapat masigit tayo, Diyos yun eh. Diyos yung ating pinaglilingkuran. Mas lalong sumailalim tayo sa munod. Yun yung pagpapakababa. Yung mga mababa, itataas ng Panginoon. Di ba? Ganon. Ganon ang salita ng Panginoon eh. Kung ikaw ay magpakababa, itataas ka. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kahit na medyo mabigat sa atin, tanda natin, hindi para sa Kanya yun. Yung mga sinasabi sa atin, para ba sa Kanya yun? Para
makilala siya. Ay, ito, ako, Diyos, ako. Hindi, para sa atin yun. Para sa ating kabutihan. Hindi para sa kanya. Lahat naman, para sa atin. Ganun. Yun nga hindi maunawaan ng tao eh. Ang gawa ng Diyos, kaya sinasabing piliin mo ang buhay, para sa kanya ba yun? Siya nga nagbibigay ng buhay. Para sa atin. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pagtingin. Andun pa rin yung diwa. Andun yung diwa na ayaw niya isa mapahamak. Diba? Kaya nga madalas sinasabi, yung siyam na nawala yung isa, hanapin niya eh. Ganon yung kahalaga sa kanya. Ganon kahalaga. Pero, kung hindi ka nagpapahalaga, wala na siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Kasi, ginusto mo. Yung pagkapahamak, ginusto mo yung kamatayan, eh di, ibibigay ka niya. Kaya nga lagi may paalala ito gusto kong piliin mo, ibigin mo yung buhay. Di ba? Gano'n. Pambirang Diyos. Nakakapangilabot yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailangan natin kung lalang, sabi nga, katulad lang tayo ng hayop eh. Namamatay, pero ibang klase. Sabagat tinawag ng Diyos. Nais niya, pinili kayo upang maging anak ng Diyos. Huwag tayong mag-alala. Magpatuloy sa paglilingkod. Sapagkat nasusulat din naman, sabi sa Roma, ganito po, huwag tayong matakot. May Diyos tayo. Mas malakas yung nasa atin kaysa sa Kanya. Mas makapangyarihan yung nasa atin kaysa sa Kanya. Baliwala yan. Baliwala. Yung prinsipe ng sanlibutan, baliwala sa akin. Sabi ng Panginoon, kung siya ang nananahan sa atin, teka, basahin ko muna yung 5 ng Epeso. Balik natin doon. Hirapan natin. Malabo ba yung yung ilaw? Sabi nga 21. Sabi nga Epeso 5:21, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo, sa ating Panginoon. Ngayon, maaalala nyo, makikita natin bakit sinasabi. Bakit sa atin? Bakit sa atin inahayag ng Diyos? Bakit sa munting kapisanang ito? Bakit? Hindi natin alam. Dahil, Kanya to. Tama, kapatid. Pag-aari niya to. Pag-aari. Ang iglesyang ito, ang munting kapisanang ito. Bakit? Pag-aari niya to, mga kapatid ko. Pag-aari tayo ng Diyos. Di ba ganon? Kaya inibig niyang ipahayag sa atin ang mga salita ng kaligtasan. Huwag na tayong muling pasakop sa pagkakaalipin. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong magpasakop sa pamatok ng pagkakaalipin. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ang sabi sa 16 ng Roma, 16:20, ito pa. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Sumainyo sumaatin. Ang pagtatagumpay ay nasa atin. Sapagkat ang nananahan sa atin ay si Kristo. Si Kristo ang malakas, makapangyarihan. Kaya madadaig natin ang dyablo sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod. Magpakumbaba at itataas ka niya. Ganun ang sa atin. Ang mga tagubilin, muli, ay ingatan natin, sundin natin. Mag-ingat
mag-ingat ang bawat isa. Purihin ng Panginoon at magandang gabi po.